Po kami magha-harvest ng kalabasa, yun lamang po yung natitira po naming gulay po na hindi nabagyo. Tingnan nyo po, nabagyo po lahat. Na po kami sa may kalabasa. Kukunin po namin yung natitirang bunga ng kalabasa po namin kasi nasira nga po. Ayan po ang kalabasahan po namin. Ang mga kalabasa po namin. Ayan. Tas yun, nandun po yung bunga niya. Kunin po natin. So, kalabasa po natin. Ayan po oh. Tignan natin kung kaya nitong gunting. Ayan po, may kalabasa po tayo. Pagka-harvest po namin ng kalabasa, yan, nagpilot akmat ng apo iti inyog, yan, at aking pong binalatan para po aking kudkurin, panggata ko po dito sa aking lulutuin na kalabasa with, sitaw, yan. Yan po ang pinulot ko pong nyog, yan, di ba? Andiyan karganan nga, di ko nadadato yung karganan para ti Ilocano, pero nakalimutan ko kung anong tawag sa Tagalog. Ayan, no? Para, oh. Masarap po yan ng kainin. Kaya akin pong kinain ang para na manamis-namis po siya. Ayan, no? Di po ba? Kasarap po. Nakita nyo po ang yung kapatid na kumakain ng para. Kasla na naglagawan. Ayan po. Nung nakain ko na po yung para, nagkudkud na rin po ako ng nyog. Ayan. Nakalimutan na yung pangalan, di ba? Ayan po, kinukudkud na po ang nyog para akin pong pipigain. Ayan. Pipigain lamang po sa kamay, wala po akong machine na pampiga. Ayan, kaya akin pong piniga-piga. Transfer ko na po dito sa may stainless na palanggana or basin or whatsoever ang tawag po natin diyan. Ayan po ang gatang nyog na purong-puro. Kaya nga po nung naggata po ako dito, ayaw ni Bakit na ilagay lahat kasi sobrang lasa daw po. Nung napiga ko na po, prepare ko na rin po ang aking paglulutuan na kahoy. Yan po yung kalan ko po na paglulutuan ng kahoy. Yan. Dahil marami po tayong kahoy, kaya diyan po tayo magluluto po ngayon. Kaya nung prepare na po, nilagay ko na rin po yung palayok. At nilagyan ko na po ng mantika. Nung mainit na po ang mantika, inilagay ko na po ang mga ingredient po niya. Unang-una yung bawang po. Then pangalawang pong inilagay po natin ay ang sibuyas. Yan. Pagkalagay po natin ng sibuyas, mekos-mekos lamang po natin. And then nilagay na rin po natin yung hinimay po natin na ang tawag dito, tinapa. Ayan, tinapa namang pangpasarap sa ating ginataang kalabasa. O di po ba? Kaya tara-tara na po. Tuloy-tuloy lang ang pagmekos-mekos natin habang piniprito natin ang tinapa. Ayan. Pagkatapos natin may mekos-mekos at naluto na po ang tinapa, ilalagay na po natin yung pangalawang piga po. Yan po yung gata po na pangalawang piga. Ayan. O, di po ba? Nung kumulo na po ang pangalawang piga po natin, ilagay na po natin yung kalabasa. Ayan. Tapos tinakpan po natin yan. Pagka kulo po, nilagay na rin po natin yung sitaw. Ayan. At imekos-mekos lamang po natin. Tapos nung kumulo na naman po niyan, ilalagay na po natin yung unang gata na pinigyan po natin kanina. Yan. Para mas lalong creamy ika nga po. Gatang-gata. Yan. Yan na po ang ating kumukulong nilutong ginataang sitaw at kalabasa. Kaya nung naluto na po, yan, nag-transfer na po ako dito sa mangkok. Tapno mangan tayon. Karuba, may kayon mga nain. Ayan, di po ba? Napakasarap. Ayan na po ang yung kapatid. Naglagay na rin po ng kanin niya sa kanyang plato para atin na pong kakainin ang ating iniluto. Itinanim, hinarvest, niluto at akin pong kinain. Ayan, tara-tara na po! Huwag pong kalimutan i-like and share po ang ating video. Pas marami po tayong mapapaligayang mga kaibigan po natin. Nagkilnot kay Pam.
Ito po kagandahan po ngayon na mayroong kang tanim. Ang mahal po ng mga gulay po ngayon. Sitaw, nasa 150 per kilo. Kalabasa, nasa 120 per kilo. Talong nga po ngayon, ang mahal. 200 per kilo. Yan. Kaya ang sarap kumain po ng gulay. Kasi masarap na, ang mahal pa ng presyo niya.